Hello mga idol, shoutout nga pala sa asawa ni idol na si Maricruz Belmis at binabati ko rin ang mga tropa natin dyan sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City ay shoutout po sa inyo. At sa mga iba nating solid supporters dyan na patuloy sa walang sawa na pagsuporta ay maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man magawang maka-reply sa lahat ng inyong mga comment, ay taos puso pa rin akong nagpapasalamat sa inyo at gagalingan ko pa ng lalo. Sa puntong ito ay nasa eksaktong oras sina Taekyang at ang Fire King na nakarating sa laban nila Hang Chien at Yumho. At dito ay nagkatinginan ang dalawang matanda at kaagad namang napansin ni Yumho na ang matandang kaharap niya ngayon ay ang Fire King na si Jok Chon Gang. Nagtanong naman si Taekyang sa kanyang master kung kilala ba niya ang taong ito, sapagkat masama raw ang tingin ng matandang lalaki sa kanya. Sinagot naman ng Fire King ang kanyang katanungan na ang matandang lalaki na kaharap daw nila ngayon ay isa sa kilalang strange yin-yang duo. At wika niya na may isa pa raw siyang kasamahan kaya maaari na daw nilang patayin muna ang isang bastardong ito. Muling nagtanong ang bida kung paano naman daw ang kalbong monghe na walang malay na nasa ilalim niyang nakahandusay. Sinabi ng Fire King na ang kalbong monghe raw na nakahandusay sa sahig ay ang pinakaunang tao na naging disipulo ni King Dharma. Wika pa niya na lumaki na siya ng lalo mula noong huli silang nagkita nito. Tumugon naman ang bida ng oo daw at mukhang nasa 60 years old na raw ang edad nito pataas. Sa kasunod na galaw ay nagsimulang kumilos si Yumho ng kanyang mga kasanayan at hinuhulman ito sa kanyang mga kamay. At siya ay nagsabi na hanggang ngayon daw ay mayabang pa rin ang Fire King at hindi nagbago kahit kaunti. At siya daw ay mas maaga rin na dumating kaysa sa inaasahan niya. Ngunit ito raw ay ayos lang dahil kay tagal rin niya hinintay ang mga sandaling ito. Sa puntong ito ay nagsimula ng bamaga ng mga malalaking apoy ang kanyang dalawang kamay, kung saan inihayag niya sa Fire King na palagi niya raw pinagsisihan na hindi siya nakakuha ng pagkakataon na kalabanin siya noon. Sa kasunod na galaw ay napagtanto ng bida na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang dalubhasa sa martial arts na nasa napakataas na antas. Dagdag pa ng bida na ang kalaban nila ngayon ay eksperto din sa Scorching Sun Divine Art. Ilang minuto nito ay bigla na lamang lumakad ng paabante ang Fire King at inihayag kay Yumho na napakaswerte niya raw klaseng tao. Sapagkat kung nagkataon raw sana na nagkita sila noon ay siguradong namatay na siya noon pa. Kasabay nito ay unting-unti nang nilalabas ng Fire King ang apoy sa kanyang mga kamay. Matapos nito ay inihayag ni Yumho sa Fire King na nagtataka niya raw iniisip ngayon na mukhang tumatawid na raw sa kabilang mundo ang kaibigan niyang si King Dharma. Sumagot naman ng Fire King na ang kaibigan niya raw ay isang kagalang-galang na monghe na mas may karunungan kaysa sinuman. At wala daw siyang karapatan na bumanggit sa pangalan niya gamit ang maruming bibig niya. Sumagot naman si Yumho na wala daw siyang pakialam kung anong klaseng monghe daw si King Dharma. Tinanong rin niya ang Fire King kung hiniling ba sa kanya ni King Dharma na alagaan ang kanyang mga disipulo bago siya namatay. At kasabay nito ay tinatapakan niya ang mukha ng walang malay na monghe na si Hang Chien. Sa sandaling ito ay tinitigan siya ng Fire King ng mapanakit na tingin, kung saan ang kanyang mga kamay ay itinaas na niya habang ito ay lumalagablab ng apoy. Kasunod nito ay binalaan siya ni Yumho na mag-ingat raw siya sa kanyang mga gagawin. Dahil kaunting mga kilos niya lang daw ay dudurugin niya raw ang ulo ng mungheng ito. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay bigla na lamang sinagot siya ng Fire King na wala daw siyang pakialam sa kanyang gagawin. Sa puntong ito ay nagdulot ito ng pagtataka kay Yumho matapos marinig nito ang sinambit ng Fire King. Dito ay inihayag ng Fire King na nakakaawa man daw na hindi niya matulungan si Hang Chien, pero ang huling hiling daw sa kanya ni King Dharma ay hindi alagaan ang kanyang disipulo kundi ang iligtas ang mga Shaolin. Kasabay nito ay makikita ang hugis bilog na nag-aapoy sa kanyang mga kamay. Kung saan makikita dito na mas tumitindi at umiigting ang puwersang taglay nito. At sa kasunod na galaw ay bigla na lamang siya nakakita ng napakasilaw na liwanag. Sapagkat bigla na lamang inatake ng Fire King ang mga demon cult na tauhan ni Yumho. Sa mga sandaling ito ay walang tigil niyang pinagbabato ng mga bumabagang apoy ang mga pagmumukha ng mga taong nakamaskara sa ibaba habang sila ay nakikipaglaban sa mga Shaolin. Sa puntong ito ay makikita ang mga namatay na Shaolin laban sa mga demonic cult habang ang iba naman ay unting-unting inuubos ng Fire King at sinusunog ng buhay. At habang sila ay nagsisigawan matapos sunugin ng Fire King ay agad na bigla ang mga Shaolin kung saan sila ay natutulala na nakatitig sa ginagawa ng Fire King.
Ilang sandali nito ay nagsimula ng mabuhayan ng loob ang mga Shaolin at sumigaw sa kanilang kasamahan na sugurin na nila ang mga kaaway. Matapos nito, ay agad nagsalita ang Fire King kay Yumho na kung binabalak niya raw na patayin si Hang Chien ay gawin niya na daw ito ngayon. Dahil kung hindi raw ay mas mabuting umalis na lang siya sa kanyang tabi. Inihayag rin ng Fire King na tigilan na niya raw ang pagpapanggap na matalino siya kung ang katotohanan ay isa naman daw siyang hinayupak na tanga. Dahil dito, nagalit si Yumho sa Fire King sapagkat hindi niya nagustuhan ang panghahamak ng matanda sa kanya. At dahil sa kanyang galit ay sinipa niya ang nakahandusay na katawan ni Hang Chien patungo sa matandang Fire King. Kung saan galit na galit niyang inihayag na napaka-bastardong matanda raw ng Fire King. Sa puntong ito ay ginamit niya ang pagkakataon upang magtago sa lumilipad na katawan ni Hang Chien kung saan naglabas siya ng makapangyarihang apoy sa kanyang palad. At habang pumapalapit si Yumho na nagtatago sa katawan ng kalbong monghe ay agad nagkatinginan ang dalawang magmaster at disipulo kung saan naiintindihan ni Taekyang kung ano ang gustong ipahiwatig ng kanyang master sa kanya. Matapos nito ay mabilis na kinuha ng bida ang katawan ni Hang Chien para ito ay kanyang sagipin. Kung saan nabigla si Yumho sa agarang pagkilos ng bida. Kasabay nito ay naglabas rin ng mga bumabagang apoy ng palad ang Fire King para salubungin ang pag-atake ni Yumho. Sa kasunod na galaw ay inilapat ni Yumho ang kanyang apoy na palad sa umaapoy na kamay ng Fire King. At ang sabi pa ng Fire King sa kanya na sinasalubong niya raw ang kanyang kamatayan. Sa puntong yun ay agad na sumiklab ang paligid dahil sa pagsalpukan ng kanilang mga kasanayan. At sa oras na ito ay makikita ang parehong umaapoy na palad nila na magkadikit na tila ayaw magpatalo sa isa't isa. Ilang sandali nito ay agad napansin ni Yumho na unting-unti nasusunog ang kanyang mga kamay laban sa apoy ng palad ng Fire King. Kung saan nagdulot ito ng pagkagulat sa kanya dahil hindi siya makapaniwala kung bakit natatalo ang kanyang apoy ng palad sa Fire King. Dito ay nakangiti na tinanong siya ng Fire King kung inaakala ba niya na pare-pareho lang ang lahat ng Scorching Sun Divine Arts. Dagdag pa ng Fire King na huwag niya daw ikumpara ang kasanayan niya sa kanya. At dahil dito, ay mabilis na nakiusap at nagmamakaawa si Yumho sa Fire King na teka lang daw muna, sapagkat sasabihin niya raw ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa The Dark Heaven. Dito ay muli siyang tinitigan ng mapanakit na tingin ng Fire King at inihayag sa kanya na hindi niya na raw kailangan pang alamin ang tungkol sa kanya. Sa sandaling ito ay mas pinatodo pa ng Fire King ang kanyang Scorching Divine Arts at nagbigay ito ng matinding apoy sa kanyang kalaban. Kung saan sa mga oras na ito ay nagawa niyang sunugin ng buhay si Yumho at siya ay sumisigaw sa sobrang init na kanyang nararamdaman. Matapos nito ay nagawang malapnas ang kanyang buong balat kung saan makikita dito na wala nang may natira na balat sa kanyang katawan. Sa kasunod nito ay bumagsak ang walang buhay at sunog na katawan ni Yumho sa harapan ng Fire King. Kaagad namang lumapit si Taekyang sa Fire King at inihayag na mas mabuti sana daw kung kumuha muna sila ng kaunting impormasyon mula sa kanya. Inihayag naman ng Fire King na walang saysay daw makinig sa mga tanga na katulad niya at mas nararapat daw na sunugin siya kaagad. At ngayon daw ay nagawa na nilang patayin ang isa sa mga strange yin-yang duo, ay kinakailangan na raw nila habulin ang isang hinayupak na kasamahan nito. Ilang sandali nito ay agad napansin ng Fire King si Hanzo na nasa itaas ng malaking bato. Kung saan makikita na siya ay nanginginig sa kanyang nasaksihan. Wika pa ng Fire King na ang bastardong hinayupak na si Hanzo raw ang siyang susunod na susunugin niya ngayon. Sa sandaling ito ay bigla na lamang nagulat si Taekyang sa kanyang nakita. Kung saan agad niyang napansin na hawak na ni Hanzo ang napaka-importanteng kagamitan na Green Jade Rui. Sa kasunod na galaw ay mabilis na kumilos si Hanzo at tumakbo paalis ng lugar. Kung saan mabilis rin siyang hinabol ni Taekyang at ng Fire King. Dito ay natataranta na iniisip ni Hanzo na hindi niya raw inaasahan na ang pinakamapanganib sa Ten Kings ay darating dito ng ganito kabilis. At siya ay labis na nagmumura kay Yumho kung bakit pa niya daw kasi hinamon ng Fire King. Iniisip rin niya na medyo naaawa siya sa kanya dahil hindi siya nito tinulungan noong mga sandaling yun. Pero napagtanto rin niya na hindi naman sila nagkapit-bisig o nagkaroon ng pangako ng pagkakapatiran, kaya wala daw dahilan para mamatay din siya ng kasama niya. Sa puntong ito ay agad niyang iniwika sa kanyang sarili na nagawa niya raw tapusin ang kanyang misyon. At kinakailangan niya lang daw na makarating sa itinakdang lugar at makipagkita sa Blood Lord ng Dark Heaven.
Dagdag pa niya na kinakailangan niya lang daw na makalabas dito ng buhay. Sapagkat ang Bloodlord daw ay isang eksperto sa martial arts na kahit ang Fire King ay hindi kakayanin na talunin siya. Wika pa niya na kinakailangan niya lang daw kumilos ng mas mabilis pa patungo doon. At habang siya ay tumatakbo ng mabilis ay agad siyang may napansin sa may dulo ng kagubatan. Kung saan iniisip niya na marahil ito raw ay ang mga mabubuting pangkat ng Miriam na nakaabang sa kanya. Nang siya ay tumingin sa kanyang likod ay agad niyang napagtanto na kung magdadalawang isip daw siya sa kanyang pag-aabante ay tiyak na maaabutan siya ng Fire King. Wika pa niya na tila hindi raw pumapabor sa kanya ang panahon. Sa sandaling ito ay agad niyang nakita na isang tao lamang ang nakaabang sa kanya, at mukhang wala din daw siyang espesyal na enerhiya or kakayahan na nararamdaman mula sa kanya. Kaya't napagdesisyonan niya sa mga oras na ito na gagamitin niya ang kanyang kamay na may chi upang mabilis niyang daanan ang lalaking ito at patayin. Sa sandaling ito ay mabilis siyang kumilos ng pagtalon patungo sa lalaki para ito ay kanyang atakihin. Pero sa kanyang hindi inaasahan ay bumungad sa kanyang harapan ang Bloodlord ng Dark Heaven kung saan siya ay labis nang umiti matapos niyang makita ito. Dito ay makikita na mabilis ring huminto sina Taekyang at ang Fire King sa harapan nilang dalawa. Kung saan kasama na ni Hanzo ang Bloodlord na nakatago sa itim na damit. Kasabay nito ay nagsumbong siya sa Bloodlord na silang dalawa daw ang nagpatay sa kanyang kasamahan na si Yongho. Dito ay iniisip ni Taekyang kung sino kaya ang taong ito na nakatago sa itim na damit. At ang katotohanan raw na bigla na lamang naging kumpiyansa si Hanzo matapos tumakas kanina ng mabilis, ay nangangahulugan lamang na mataas ang kakayahan ng taong ito na nasa kanyang tabi. Ngunit siya ay labis na nagtataka sapagkat wala daw siya may nararamdaman na kahit konting enerhiya na nanggaling sa kanya. Wika pa niya na ito raw ay nakakaiba at parang hindi normal. Sa puntong ito ay agarang tinanong ng Fire King ang lalaking nakatago sa itim na damit kung sino siya. Matapos nito ay agad na sumagot ang lalaking nakatago sa itim na damit na siya lang naman daw ang kanyang kaaway, kasabay nito ay unting-unti niyang tinatanggal ang nakatakip sa kanyang ulo. Nagtataka naman ang Fire King sa kanyang mga pahayag kung saan tinitigan niya ng maigi ang lalaki na nakatago sa itim na damit. Sa kasunod nito ay nagawa niyang tanggalin ang takip sa kanyang mukha upang ipakilala ang totoo niyang hitsura sa Fire King. Kung saan bumungad sa kanyang harapan ang napakabatang hitsura na may mahabang buhok at namumulang mga mata. Dito ay kanyang inihayag sa Fire King na siya daw ang taong pumatay sa kanyang matalik na kaibigan na si King Dharma. At dahil sa kanyang mga pahayag at pagpapakilala ay nagdulot ito ng pagkagulat sa kanila ni Taekyang at ng Fire King. Matapos ang paglalahad ng Bloodlord ng Dark Heaven ay agad nag-flashback ang lahat ng mga kaganapan sa Great Celestial Banquet. Kung saan kinokonekta ni Taekyang ang lahat ng mga nangyari sa pagkamatay ni King Dharma. Sa puntong ito ay nanggagalaiti sa galit ang Fire King na nagtanong sa Bloodlord kung siya ba ang pumatay kay King Dharma. Sumagot naman ang Bloodlord na totoo raw na siya ang pumatay sa kanyang kaibigan, dagdag pa niya na hindi niya raw inaasahan na magiging madali lang ang pagpatay sa kanya. Dito ay kinuwento ng Bloodlord ang mga unang pangyayari bago ang pagkamatay ni King Dharma. Kung saan sumama daw siya sa kanya matapos niyang sabihin na magpapasabog siya sa mga upuan ng mga taong nanunood sa labanan sa Great Celestial Banquet. At hindi niya daw inaasahan na palaging may mga hangal na naniniwala sa simpleng kasinungalingan na kanyang inihayag. Kasunod nito ay makikita ang mga pagpatak ng mga dugo na nagmumula sa kamao ng Fire King dahil sa tindi ng galit na kanyang nararamdaman ngayon. At siya ay sumagot sa kanyang pahayag na hindi raw nalinlang si King Dharma, sapagkat sumabay lang daw siya sa ginagawa niya, dahil ganoon ang klase ng pagkatao na mayroon si King Dharma. Dito ay napapahawak sa kanyang mukha ang Bloodlord at inihayag sa Fire King na kung ganun raw ay paniniwalaan siya nito. Matapos nito ay nagsalita siya na hindi niya raw sana binabalak na magplano ng isang bagay na kasing pangit nito sa simula pa lang. Sapagkat nagkaroon daw ng problema sa lugar na hindi niya inaasahan. Kaya ang ginawa niya raw ay bumuo siya ng agad-agaran na pagplano. At ang isa sa mga hinayupak na umambag raw sa pagkasira ng una niyang plano ay ang hinayupak na Hidden Dragon ng Shanxi na si Jin Taekyang. Kung saan siya ay galit na tinitigan ng Bloodlord sa mga oras na ito. Kaagad namang nagtataka ang bida sa kanyang mga pahayag kaya tinanong niya ang Bloodlord kung anong kalokohan daw ang kanyang mga pinagsasabi.
Dito ay inihayag ng Bloodlord na matapos raw makialam ni Taekyang sa laban nila Changpang at Jong Richu ay kinakailangan niya raw madaliin ang kanyang mga plano ng isang araw ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Sapagkat siya daw ang rason kung bakit nasira ang pauna niyang plano sa mga oras na iyon. Wika pa ng Bloodlord na si Jong Richu daw sana ang pangunahing puntirya niya sa kanyang mga plano. Matapos marinig ni Taekyang ang kanyang mga pahayag, ay agad na pagtanto ng bida na si Jong Richu ay hindi ang salarin at hindi rin kasabwat ng Bloodlord. At wika pa niya na mukhang nagkamali raw sila ng pag-akusa sa kanya. Pagkatapos nito ay agad na kinuha ni Hanso ang kagamitang Green Jade Ruby sa kanyang damit. Kung saan inihayag ng Bloodlord na ang binubuo niyang plano ay sa wakas nangyari din ng kusa. Kasunod nito ay makikita na tinitigan niya ng maigi ang banal na kagamitan na Green Jade Ruby na siyang hawak ni Hanso. At pagkatapos nito ay iniabot ni Hanso ang Green Jade Ruby sa Bloodlord kung saan mabilis niya itong hinawakan dahil labis siyang nabibighani sa makasaysayang bagay ng mga Shaolin. Nang mapansin ng Bloodlord na hindi pa rin nakabitaw ang kamay ni Hanso sa Green Jade Ruby, ay agad niyang tinitigan ito ng mabangis at sinabihan na maaari na niya raw bitawan ang bagay na ito. Kasabay nito ay nagsalita si Hanso sa kanya at humihingi ng malaking pabor sa Bloodlord. Kasunod nito ay mabilis niyang inilayo sa mga kamay ni Hanso ang Green Jade Ruby at sinambit sa kanya na maaari niya raw sabihin kung ano ang kanyang kagustuhan dahil pinaghirapan niya rin naman daw ito. At wika niya na pakikinggan niya daw ang kanyang mga sasabihin. Samantala iniisip ni Taekyang na isang kakaibang sitwasyon daw ang nakikita niya ngayon. Dahil ang isang napakagaling at mataas na uri na martial artist na nagpaulan ng mga dugo at nagbigay pinsala sa templo ng mga Shaolin ay nanginginig sa takot sa isang tao na mas bata pa kaysa sa kanya. Dahil sa kanyang mga nakita ay nagdulot ito ng malaking pagtataka sa kaisipan ng bida, kung saan tinatanong niya ang kanyang sarili kung sino kaya ang taong ito. Ilang sandali nito ay agad na nagpahayag ang Bloodlord kay Hanso na alam niya na raw ang gusto nitong pabor mula sa kanya. At iyon daw ay patayin ng dalawang tao na ito sa kanyang harapan. Wika pa niyang tanong kay Hanso kung siya ba ay tama sa kanyang pagkahula. Dito ay hinihingi ni Hanso na pahirapan niya daw sila hanggat sa makakaya niya. Sapagkat ang kaibigan niya raw na pinatay nila ay naging kasama na niya ng halos kalahati ng kanyang buhay. At gusto niya raw silang magdusa hanggang sa kanilang kamatayan para maramdaman rin niya na isa itong tunay na paghihiganti. Tumugon naman ang Bloodlord na hindi niya raw inaasahan na silang dalawa ni Yongho ay sobrang magkasangga dikit dalawa. Ngunit kaagad namang tumanggi ang Bloodlord na gawin itong mag-isa. Dahil matatagalan daw siya kung gawin ito ng mag-isa at nakakabwisit rin daw kapag maabyutan sila ng mga tao mula sa mga pangkat ng mabubuting martial artist. At kung gusto niya daw na matapos ito kaagad ay kailangan rin niyang pagtrabahoan ito. Nagtanong naman si Hanso kung ano ang dapat niyang gawin. Dito ay sinagot siya ng Bloodlord na siya raw ang bahala kay Taekyang habang siya naman daw ang haharap sa Fire King. At sa tingin niya raw ay matagal na ang kalahating oras para tapusin ito. Nang ito ay marinig ng bida ay agad siyang napamura sa kanyang isip dahil mukhang iniisip lang daw ng nakaitim na lalaki na makakaya lang sila patayin ito sa mabilis na oras lamang. Wika pa ng bida sa kanyang isip na hindi niya daw alam kung gaano sila kalakas, pero mukhang ang isa daw sa kanila ay nasisiraan na ng utak sa pagsasabi ng ganoong bagay. Matapos nito ay kinausap ni Taekyang ang Fire King, ngunit bago pa man siya makapagtapos sa kanyang sasabihin ay bigla na lamang nagpahayag ang Fire King na kung hindi daw maganda ang takbo ng sitwasyon nila ay tumakbo na siya agad at iwan na siya nito. Dahil sa mga pahayag ng Fire King ay nabigla ang bida sa kanyang narinig. Kung saan sa mga oras na ito ay mahigpit na hinawakan ni Taekyang ang kanyang sibat, sapagkat napagtanto ng bida na mukhang nasa masama at delikadong sitwasyon sila ngayon. Matapos ng ilang sandali ay agad na lumapit si Hanso habang nagsisimulang magyelo ang lupa na kanyang inaapakan patungo sa harapan ni Taekyang. Kung saan sa mga sandaling ito ay tinawag niya ang bida na isang batang paslit. Wika pa niya na siya raw ay ibabaon niya sa yelo ng buhay. Kaagad namang pumorma si Taekyang at tinutok ang kanyang sibat laban kay Hanso, habang sinasambit nito na siya raw ay isang hinayupak na matanda at hindi daw siya aatras sa kanya. Samantala inihayag ng Fire King sa tabi ni Taekyang na napakatindi daw ng enerhiya ng yin ang tinataglay ni Hanso ngayon. Pero bago ang lahat ay agad nagsalita ang Fire King kay Hanso at binalaan siya nito na kung sa tingin ba niya ay mayroon daw siyang kakayahan na galawin ang sarili niyang disipulo sa harapan niya.
Dahil sa pagbabanta ng Fire King sa kanya ay agad nakaramdam ng pagkabahala si Hanzo at tumigil ng saglit. Kung saan bigla niya na lamang kinausap ang Blood Lord na mukhang kinakailangan niya na raw makialam at umabante. Matapos nito ay agad na ipinasok ng Blood Lord ang Green Jade Ruby sa loob ng kanyang damit at inihayag kay Hanzo na magsisimula na daw siya sa pagkilos ngayon. Sa mga oras na ito ay makikita mula sa likuran ni Hanzo ang napakabilis na pagkilos ng Blood Lord. Kung saan sa isang iglap nito ay bigla niya na lamang pinutol ang ulo ni Hanzo sa harapan ng Fire King at ng bida. Dahil sa biglaan at sobrang bilis na pagkilos ng Blood Lord ay hindi makapaniwala sina Taekyang at ang Fire King na magagawa niyang patayin ang isa sa mga tauhan niya. Dahil dito, tumalsik ang mga dugo na nanggaling sa pag-utang ulo na katawan ni Hanzo. At dito ay makikita na sinabihan ng Blood Lord ang matandang si Hanzo na isa raw siyang peste at matandang tanga. Wika pa niya na dapat daw hindi na siya sana kumukuha ng mga walang kwentang tao na katulad niya na nanggaling sa mga basurang uri. Sa kasunod na galaw ay pinag-apak-apakan ng Blood Lord ang kanyang walang buhay na katawan, kung saan inihayag niya na wala daw siyang karapatan na magbigay ng mga kautusan sa kanya. Dito ay makikita ang walang buhay na katawan ni Hanzo at ang pinsala na tinamo nito mula sa Blood Lord. Wika pa ng Blood Lord na hindi raw alam ni Hanzo ang kanyang lugar at ang mga tao raw na tulad niya ay hindi kailanman alam kung saan at kailan lang dapat sila makialam. Matapos nito ay tinitigan ng Blood Lord si Taekyang at tinanong ang bida kung siya ba ay sumasang-ayon din sa kanya. Sumagot naman ang bida ng hindi, kung saan nagbigay ito ng mapaglokong mukha at inihayag na siya raw ay isang baliw at may katok sa ulo.